Wala ni isa sa mga globalistang namumunong elite sa Europa ang kayang umamin na nagkamali sila, hindi nila kayang aminin na nabigo sila. Patuloy nilang nilalako ang kasinungalingan na mahina ang Russia at babagsak na kung pipilitin pa natin. Ang tanging mangyayari dahil sa katangahan na ito ay ito. Magpapatuloy ang armadong puwersa ng Russia sa pag-usad pa kanluran hanggang sa maramdaman nilang ligtas na ang kanilang bansa. Kapag ubos na ang argumento mo at nagkakawatak-watak ka na, anong gagawin mo? Pinipigil mo ang oposisyon sa kahit anong paraan na kaya mong gawin. At sa ngayon, ang media, tulad ng mga taong nasa kapangyarihang pampulitika, ay mga kasabwat. Kadalasan, pagmamay-ari rin sila ng parehong bilyonaryo. Ilang bilyonaryong aktibo rin sa industriya ng himpapawid. Umaabot ito sa mga international na hangganan. Pero, ang punto ay, hindi ito gagana. Mabibigo ito dahil wala silang ganoong antas ng kontrol sa Europa na meron sila sa ating bansa. Si Colonel Douglas MacGregor ay dating tagapayo ng kalihim ng tanggulang pambansa ng United States at kilalang eksperto sa estratehiyang militar at patakarang panlabas ng Amerika. Narinig mo na ang dahilan kung bakit nasa critical na yugto na ang digmaan sa Ukraine. Matapos ang halos 3 taon ng tulong mula sa kanluran, hindi na maikakaila ang katotohanan. Sa kabila ng lahat ng ginawa ng kanluran, nasa posisyon ng manalo ang Russia. Pero ang nagpapahalaga sa sandaling ito ay dahil kasabay nito, unti-unti nang tinatanggap ang katotohanan ito sa mismong larangan ng labanan. Sa wakas ay naririnig na natin ang pag-amin mula mismo sa mga opisyal na naghubog ng digmaang ito simula pa lang. Isa sa mga pag-amin na iyon ay nagmula kay Amanda Sloat na nagsilbing Senior Director para sa Europa sa National Security Council sa ilalim ni Pangulong Joe Biden. Ibig sabihin, siya mismo ang responsable sa patakaran ng White House tungkol sa Ukraine nang magsimula ang digmaan. Sa isang kamakailang panayam, inamin niya ang isang bagay na hanggang ngayon ay bawal pang pag-usapan. Tingnan mo, mahirap talaga ang tanong tungkol sa NATO. Alam mo yon? Ibig kong sabihin, nagkaroon kami ng ilang pag-uusap kahit bago pa nagsimula ang digmaan tungkol sa Oo, paano kung lumabas ang Ukraine at sabihin na lang sa Russia, sige alam mo, hindi na kami sasali sa NATO. Alam mo, kung yun ang makakapagpatigil ng digmaan, kung yun ang makakapagpatigil ng pananakop, na sa puntong iyon maaaring nagawa na nga, alam mo, may tanong talaga halos 3 taon na ang lumipas. Alam mo, mas mabuti kaya kung ginawa na iyon bago pa nagsimula ang digmaan? Mas mabuti kaya kung ginawa yun sa pag-uusap sa Istanbul. Siguradong napigilan sana nito ang pagkasira at pagkawala ng mga buhay. totoo, kakaiba ang clip na ito dahil inamin ni Amanda iyon. Kung hindi na pag-usapan ang pagiging miyembro ng NATO, baka napigilan ang digmaan. At mas mabigat pa, inamin niya na kung ginawa iyon ay tiyak na napigilan ang pagkawasak at pagkawala ng mga buhay. Sa loob ng maraming taon, ang paggawa ng ganitong argumento ay naging dahilan para tawagin ang mga tao bilang tagapagtanggol ni Putin. Ayon sa kanluraning media, laging sinasabing walang kaugnayan ang pagpapalawak ng NATO. Ngayon, matapos daan-daang libong namatay at wasak na Ukraine, sinasabi na matagal nang alam ang kinalabasan at mabilis tayong umuusad sa kasalukuyan. Imbes na magbago ng direksyon at hanapin ang tamang solusyon sa matinding sakuna at patakarang panlabas. Hayagang sinabi ni Chancellor Friedrich Merz ng Alemanya at iba pang European Union leader na planong kumpiskahin ng European Union ang ari-arian ng Russia para pondohan ang militar ng Ukraine. Sa loob pa ng hindi bababa sa 2 taon, habang sinasabing ginagawa ito hindi para pahabain ang digmaan, kundi para tapusin ito sa lalong madaling panahon. Mahirap ipaliwanag ng mga aklat ng kasaysayan sa hinaharap ang ganitong mga pahayag. Sa panayam namin ni Colonel MacGregor, tinalakay kung nasaan na ang digmaan, bakit isinara ang diplomatikong pag-urong at ano ang susunod. Kung nais mong malaman ang hinaharap ng digmaan sa Ukraine hanggang 2026 panoorin ang panayam na ito. Simulan na natin, sige. O lahat, welcome ulit dito sa studio si Colonel Douglas MacGregor na madalas nating panauhin. At isang tunay na mahusay na tagapagbigay ng kaalaman sa lahat ng bagay, alam mo, sa buong mundo. Pero Colonel, gusto kong simulan ngayon ang pag-uusap tungkol sa Russia-Ukraine dahil ito ay isang labanan na napag-usapan na natin ng maraming beses noon. Habang pumapasok tayo sa bagong taon at inaalis ang mga kwento ng media, tinitingnan natin ang totoong nangyayari sa labanan. Napagpasyahan na ba ang digmaan sa Ukraine at tumatanggi lang bang aminin ito ng mga leader ng kanluran? Oh, sa tingin ko ganun nga. Wala na akong duda doon. Ang problema ay si Pangulong Trump, na dapat manghimasok at mamuno palabas sa gusot na ito, ay mukhang hindi magawa iyon. Sa tingin ko, problema ay wala siyang alam tungkol sa lugar, Ukraine, Russia o Europa. Sa palagay ko, pumasok siya sa pwesto na dala ang di makatotohanang inaasahan. Bilang leader ng pinakamakapangyarihang bansa,
Iniisip niyang kaya niyang tawagan at impluwensyahan ang sinuman o anumang pangyayari. Hindi na tayo ang pinakamakapangyarihang bansa, isa na lang tayo sa malalakas na bansa. Sa tingin ko mahirap niya itong tanggapin. Pangalawa, sa tingin ko naiinis siya dahil parang hindi siya pinakikinggan ng mga Europeo. Pero hindi naman talaga niya diretsahang sinabi sa kanila kung ano ang gusto niyang gawin nila. Hindi niya talaga pinanindigan ang isang partikular na hakbang o aksyon. Kaya ang meron tayo ay isang pangulo na, tulad ng maraming politiko, gusto lang na parang buntis ng kaunti. Pero ayaw talagang ituloy hanggang sa dulo. Kaya ang sinasabi niya, alam mo, may mga lehitimong interes ang Rusya. At sinabi pa nga niya na hindi naman lubos na mali ang Rusya sa gusto nila. Nagtagumpay ang Rusya sa larangan ng labanan. Balikan natin ang unang pagkikita nila ni Zelensky, kung saan paulit-ulit niyang sinasabi, sandali, tumahimik ka, wala kang alas. Siya alam mo? Halata na halos naubos ang puwersa ng Ukrainyano ni Zelensky. Pagkalipas ng isang linggo, binasa niya ang playbook ng neocon globalist. Mahina ang Russia, milyon-milyon na ang nawala roon. Lahat ng kalokohang ito, wala namang totoo. Kaya sa tingin ko, hindi niya natukoy ang pangunahing interes ng Amerika. Interes natin ang kapayapaan at katatagan sa Ukraine, pati maibalik ang magandang relasyon sa Russia para makipagkalakalan tayo sa kanila. Hindi pa siya umaabot doon dahil lagi siyang pinipigilan ng mga nagsasabing, ay hindi mo pwedeng gawin yan. Kung sasabihin mong magiging mahina ka, kailangan makita kang nangingibabaw. Kung hindi, para mo na ring pinapahintulutan. Nakaupo sina Pangulong Putin at Trump at nagsabing, baka tama ka. Hindi ako sumasali sa anumang bagay maliban kung ako ang pangunahing nagtutulak at tagapagdala ng kapayapaan. Kung hindi ko magawa ng maayos, hindi ko na lang gagawin. Sa tingin ko, sinabi niya noon, hindi ko aalisin ang mga parusa dahil parang ginagantimpalaan ko ang tagumpay ng Russia. Tanga, pero yun ang sinabi niya noon. Sabi niya, sige, aalis na lang ako. Kung gusto niyong mga Europeo na makialam, sabihin lang. Ibebenta ko ang kagamitan at pwede niyo akong bayaran. Medyo nakakatawa sabihin yan sa mga Europeo. Una, wala silang pera at matagal pa bago dumating ang mga kagamitang gusto ng mga Ukrainyano. At talagang katawa-tawa ang lahat ng ito. Kaya ngayon, inilipat na niya ang atensyon niya sa Venezuela. Habang nangyayari ito lang natatanggap natin. Sinasabing bagong pambansang seguridad na estratehiya, pero koleksyon lang ng pahayag. Sa tingin ko naman, hindi tayo makikipagdigmaan sa China. Hindi mangyayari yon. Sa totoo lang, yan ang mensahe. Oo nga pala, ayaw din naman talaga nating makipagdigmaan sa Rusya. Nananatili ang mga problemang ito sa mundo. Kaya kailangan gumastos ng $1 trillion taon-taon sa depensa. At oo nga pala, napagdesisyonan na nating salakayin ang Venezuela. Grabe ang dokumentong yon. Alam mo, walang saysay, puro kalokohan lang. Tama ka dyan, Coronel. Babanggitin ko yung tweet na sinabi mo kamakailan. Maraming German na mamamahayag ang bumalik mula Ukraine at nag-uulat na karamihan sa mga Ukrainian ay gusto nang matapos ang digmaan. Kahit ganon, hindi lumalabas ang mga ulat na ito. Sa tingin mo, bakit malaki ang agwat sa gusto ng tao, aktual na situation at sinasabi nila? Ano ang sinasabi sa mga tagapanood sa kanluran? Magandang balita, kahit paano sa Europa, ay nagkakaroon na ng kamalayan ang mga tagapanood sa kanluran. Namuhay ako sa Europa ng paputol-putol ng 10 taon, 8 roon sa Alemanya. Marami akong kilalang Aleman na alam na ng mga Aleman na ayaw namin ng digmaan laban sa Rusya. Maaaring hindi lahat ng inaakala natin ng Rusya, pero tiyak na hindi ito ang kaaway na kailangan nating ipagtanggol ang sarili natin laban sa kanila. Araw at gabi, 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Kaya sa tingin ko, magandang balita yan, kahit sa Polonya. Sinabi ng Pangulo ng Polonya na hindi magpapadala ng sundalo sa Ukraine. Siyempre hindi. Kasi malamang nawalan na sila ng 10,000 kataong lumalaban suot ang uniforme ng Ukraine. Ayaw ng mga taga-Polonya ng digmaan sa Russia, kaya tingin ko mas nauuna ang mga Europeo kaysa sa mga leader nila. Hindi nakakagulat dahil walang globalistang elite sa Europa ang umaamin ng pagkakamali o kabiguan. Kailangan nilang panatilihin ang kasinungalingan. Sabi nila, mahina ang Russia at konting diin pa, babagsak na ito. Dahil sa katangahang ito, lalo lang uusad pa kanluran ang armadong puwersa ng Russia. Hanggang makatiyak silang ligtas ang bansa nila. Dahil ang tunay nilang interes ay seguridad, hinihiling lang nila. Pakinggan ninyo. May lehitimo kaming interes sa seguridad sa Ukraine. Ayaw naming magkaroon ng bansang ito sa aming hangganan na armado at handang umatake sa amin. Lehitimo ang ideyang iyon, gaya ng hindi rin natin papayagan sa Mexico. Pero hindi kayang aminin ng mga Europeo. Para sa akin, hindi naman mahalaga yon kasi wala silang pera. Bumagsak ang ekonomiya nila at bumaba ang pamumuhay sa Europa. Magkakaroon ng revolusyon sa Europa.
na parang 1,848 ang hitsura. Kahit sa Inglaterra, kung saan ang mga tao ay nakakainis na masunurin. Oh, tingin ko may mahirap na panahon para sa Russia. Pasensya na rin ako sa European Union. Ibig kong sabihin mukhang may malaking pagkakahati rin sa pagitan ng Estados Unidos at Europa. Dahil sa sigalot na ito, gusto ko sanang balikan ito mula sa isang bangko. Mula sa pananaw militar, ano ang ipinakita ng digmaan sa Ukraine tungkol sa kahandaan sa labanan, kapasidad sa industriya at kredibilidad ng NATO sa pananakot? Ibig kong sabihin, nailantad ba talaga nito ang NATO bilang isang napakahinang organisasyon na talagang hindi handa? Ganoon naman talaga ang NATO noon pa. Itinatag talaga ang NATO pagkatapos ng digmaang Koreano. At noong panahong iyon, si Field Marshal Montgomery ang pangunahing opisyal na namumuno. Pumunta siya sa Estados Unidos para ipaglaban ang kanyang mga puwersa mula roon. Hindi kayang ipagtanggol ng Great Britain laban sa atake ng Soviet. Hindi talaga namin kayang gawin yon. Ipinakita namin sa kanya ang schedule ng mobilisasyon ng 20, 30 dibisyon base sa modelo ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kaya sabi namin, kalokohan yon, sabi niya. Sa oras na makapagmobilisa kayo, nilulublob na ng mga Soviet ang paa nila sa Ilog Rhine. Sabi niya, ang kulang natin ay isang hukbong Aleman. Kaya nabuo ang West German Army. Malinaw na kung walang malakas na hukbong Aleman at matatag na ekonomiya, imposibleng maprotektahan laban sa Russia. Oo, nangyari iyon noong 1955-56, pero pagdating ng dekada 70, dumaan tayo sa sunod-sunod na krisis. At nagkaroon ng seryosong pagkaunawa, pareho sa Moscow at sa Washington, na totoo ang mutual assured destruction, na ayaw mo talagang magkaroon ng digmaang nuklear. Noong dekada 60 sineseryoso pa rin ng mga Soviet ang posibilidad na yon. Sinubukan na rin namin pero kailangan mong balikan ang kasaysayan at dumaan sa flexible response. Pagtapos ng dekada 60, napagtanto ng lahat na ayaw natin ng digmaang nuklear. Pagkatapos dumating si Nixon na parang isinabatas yon sa Strategic Arms Limitations Talks na hindi naging perpekto pero napakahalaga dahil sa esensya, ginawa nitong napakababa ng posibilidad ng isang nuklear na labanan. At ang nakakatuwang bahagi dito ay, at hindi ito napapansin ng mga tao. Noong panahong iyon, iminungkahi ni Brezhnev kay Nixon sa pribadong usapan na sabay silang maglunsad ng nuklear na pag-atake sa mga pasilidad ng nuklear na pag-unlad ng China. At sinabi ni Nixon, sa tingin ko hindi, pero iyon ang gustong gawin ni Brezhnev. Ayaw natin na may nuclear armas sina China, Mao Zedong at mga kaibigan niya. Pero iba na ang direksyon natin ngayon. Ang punto ko lang, hindi na matinding kaaway ang Rusya ngayon at hindi rin kailangan maging kaaway natin sila. Hindi natin kailangan maging mapanira sa kanila. Ganoon din ang Europa. Pero sa kasamaang palad, napakahalaga ng pagiging mapanira doon para sa mga globalista. Kung walang pagiging mapanira, mahihirapan silang mapanatili ang kapangyarihan nila. Sinabi ko na oras na lang ang hinihintay, hindi ko alam kailan, pero mangyayari ito. Magkakaroon tayo ng revolusyong tulad ng 1,848 sa buong Europa. Kapag nangyari yon, maganda dahil dapat nang mawala ang uring leader politikal na ito. Oo, talagang nakikita ko na maraming Europeo ang sobrang frustrado sa European Union sa kanilang mga politiko. Sa tingin ko, nakita natin, tama ka. Sa 2026, inaasahan kong may malaking pagbabago at panawagan para sa bagong direksyon. At gusto ko ring pag-usapan ang tungkol sa katapusan dahil nararamdaman ko na papalapit na tayo sa katapusan ng sigalot na ito. Sinabi ni Trump na isang tawag lang ang gagawin niya at tatapusin agad ito sa unang araw niya sa opisina. Itinuro mo na malamang ay inakala niyang mas malaki ang kapangyarihan niya, akala niya na isang tawag lang ay matatapos na agad ito. Ano ang pinakamakakagulat sa mga taga-kanluran sa kinalabasan nito? Tungkol ba ito sa isusukong teritoryo o sa politikang magpapabago sa ekonomiya nito? Sa pagtatapos ng digmaan, ano ang pinakamahalagang aral na dapat matutunan ng kanluran mula sa pagkabigong laban na ito? Sa palagay ko, bumabagsak ang mga institusyong nabuo matapos ang digmaan. Tulad ng binanggit mong NATO, unti-unti na rin itong nagkakawatak-watak ngayon. Kaya nga yung mga hangal na tao ay nagsasalita tungkol sa tinatawag nilang Coalition of the Willing. Ilan sa inyo dyan ang handang sumugod ng padalos-dalos sa Ukraine at lumaban sa mga Ruso kasama namin? Yan ang Coalition of the Willing, tama. Kahit sino na matinong mag-isip, sasabihin na wala na kayo sa tamang pag-iisip, kalimutan nyo na yan. Hindi natin isusugal ang ating pag-iral para lang sa Ukraine. Hindi naman naging mahalagang estratehikong asset sa atin ang Ukraine. Hindi natin ipaglalaban ang digmaang yan. Sa tingin ko, unang mawawala ang NATO. Tahimik o magulo ba ito? Maaaring mauwi ito sa sitwasyon na may mga bakanting gusali at walang nagsasabi ng kahit ano.
pero wala na rin namang saysay. Ang isa pang institusyon na tiyak na mawawala ay ang European Union at ang European Union. Matagal nang nasa maling direksyon ang European Union. Ang namumuno ngayon, sina von der Leyen at ibang baliw sa kalas. Gusto nilang gawing supranasyonal na gobyerno ito na magdidikta sa buhay ng lahat sa Europa. Pareho ang tingin nila sa lahat ng Europeo, interes, mamamayan, at ekonomiya ng Europa. At ang sino mang tumutol ay tinatatakan agad na traidor. Nakita mo kamakailan lang nitong mga nakaraang araw. Si Colonel Jacques Beau, isang napakagaling na opisyal mula sa Switzerland. Isang mahusay na intelligence officer na paulit-ulit ipinaliwanag sa mga Europeo ang realidad ukol sa Russia at sa labanan sa Ukraine batay sa kanyang kaalaman. Ngayon may travel ban siya at pinapatahimik. Hindi lang siya, marami pang iba. Kapag naubos na ang argumento mo at naguguluhan ka na, anong gagawin mo? Pipigilan mo ang oposisyon sa kahit anong paraan na kaya mo. At sa ngayon, ang media tulad ng mga taong nasa kapangyarihang pampolitika ay mga kasabwat. Madalas pag-aari ng parehong mga bilyonaryo ang mga ito. At ilan sa kanila ay bahagi rin ng industriya ng eroplano. Umaabot ito sa mga hangganang internasyonal. Pero ang punto ay hindi ito gagana. Mabibigo ito dahil wala silang ganoong antas ng kontrol sa Europa na meron sila sa ating bansa. Coronel, huling tanong na lang sa sigalot ng Russia at Ukraine bago tayo magtungo sa Venezuela. Gusto kong malaman mula sa malawak mong karanasan sa militar at habang tinitingnan ang mga numero, nakikita natin ang labanan. Sa tingin ko, karamihan ay sumasang-ayon na nananalo ang Russia sa digmaang ito ng pag-uurungan. Ano ang nakikita mo para sa 2026 tungkol sa pagtatapos ng digmaang ito? Alam mo ba kung paano ito magtatapos? Makikita na ba natin ang territorial na concession at bagong hangganan? Darating kaya ang panahon na muling itatakda ang hangganan at malinaw na ang Ukraine ay Ukraine at ang Russia ay Russia? Aabot ba tayo sa puntong yon? Alam ko parang hinihiling ko lang na sabihin mo ang iniisip mo para sa hinaharap ikaw. Tandaan natin na tinataya natin ngayon na 18 milyong sundalong Ukrainian ang namatay at tumaas pa ang bilang ng mga namamatay. Tumaas ang bilang ng namatay nitong huling 6 na buwan. Dagdag pa, dahil nagkakawatak-watak na ang hukbo. Alam mo, hindi napigilan o nahinto ang mga Ruso, unti-unti lang silang sumusulong. Dahil ang pananaw sa Moscow ay una sa lahat. Kami mga Ruso, ayaw naming makasakit o pumatay ng kapwa Ukranyanong Orthodox Slav nang walang dahilan. Pero nasa punto na sila ngayon na napagtanto nilang kailangan na nilang umusad. Sa tingin ko napagpasyahan na nila na kailangan nilang umabot hanggang sa Ilog Dnieper at kailangan nilang kunin ang Odessa. Patuloy na pinagmumula ng Odessa ng bayarang sundalo, teknolohiya at kagamitan para suportahan ang mga Ukrainyano. Tayo ay nagpopondo at tumutulong sa mga bayarang sundalo kasama ang military intelligence, 6. Sa totoo lang, kasama rin ang Mossad para manatili si Zelensky sa kapangyarihan. Desperado na tayo. Hindi ko alam kung gaano kaalam si Pangulong Trump tungkol doon. Matagal nang naging pasaway na organisasyon ang Central Intelligence Agency, pero lubos silang sangkot dito. Ngayon, dahil sa Venezuela, handa na silang ilipat ang atensyon dahil alaga talaga nila ang Venezuela. Matagal na nilang sinusubukang pabagsakin ng gobyernong yon, 20 taon na? Kaya, sa tingin ko matatapos ito sa pagkontrol ng Russia sa Odessa. Russia ang may hawak ng Kharkov, at kontrolado ng Russia ang karamihan ng teritoryong nasa silangan ng Dnieper River. Ngayon may lalapit ba mula sa Europa at susubukang magtakda ng linya, gumawa ng katanggap-tanggap na hangganan? Hindi ko alam, pero sa tingin ko kailangan talaga yon. Kailangang mag-usap ang Lithuania, Polonia, Slovakia, Hungary, Romania, at Alemanya. Kailangan nilang magkasundo sa mga Ruso at tingin ko mangyayari na yon ngayon. Sa susunod na taon ba ito mangyayari? Hindi ko alam. Ngayon, tinatayang 100 at 20,000 hanggang 100 at 30,000 Ruso ang napatay. Kumpara sa 18 milyong Ukrainians na nagpapakita kung gaano kalaki ang naging palitan. At sa tingin ko, malinaw na interesado ang mga Ruso na tapusin na ito. Nakinig ako sa talumpati ni Pangulong Putin sa silid na puno ng mga lider militar ng Rusya kanina. Malinaw niyang sinabi na matatapos lang ito sa kanilang kondisyon dahil wala na silang ibang paraan sa diplomasya at walang gustong makipag-usap sa kanila. Kailangan nating umusad dahil ito ang magsisilbing mitya at tutulong pasimulan ang rebolusyong tinutukoy natin. Wala namang gustong mapilitang lumaban sa silangang Ukraine sa Alemanya. Ganoon din ang totoo sa Sweden, Denmark, Netherlands, Italia at Pransya. Mas malinaw pa ang mga Pranses sa kanilang mga namumuno. Hindi kami pupunta. Wala kaming balak pumunta doon. May mga kaaway sa loob ng hangganan ang lahat ng bansang ito.
Kung tatanungin mo ang Pranses o Aleman, sasabihin nilang ang kaaway ay nasa loob na ng tarangkahan. Alam mo, pinapasok natin ang milyon-milyong tao sa bansa kahit ayaw natin. Kasi kung hindi, sasabihin masama ka. O tapos na ang kalokohan ng pagiging masamang Nazi. Nakakaranas na sila ng malawakang krimen at masasamang asal. At sinasabi nila, tingnan mo, kailangan talagang umalis na ang mga taong ito dito. Hindi sila magiging Europeo at ayaw rin nila nito. Totoo. Kaya yun ang susunod na digmaan. Ang nangyayari sa silangang Ukraine ay unti-unting mawawala sa balita at magiging parang dati na lang natin itong tinatrato. Vietnam, buhay ako nung lahat ng yon. Naalala ko noong umalis tayo sa Vietnam, alam mo kung anong nangyari? Walang nag-usap tungkol doon. Katahimikan ng media. Lahat kayo, salamat sa panonood hanggang sa puntong ito ng video at iiwan ko sa inyo ang isang huling video clip para talagang ibuod ang mga natutunan natin sa panayam ngayong araw. Galing ito sa Amerikanong professor na si John Mearsheimer na kamakailan ay sumama kay Piers Morgan at diretsahang sinabi ang hindi madalas banggitin. Kung titignan ng karaniwang digmaan, mukhang panalo si Putin. Sa kabila ng katotohanang naipasa na natin ang malaking pakete ng armas para sa Ukraine, malamang na mananalo pa rin si Putin. Bakit hindi yun isang masamang bagay para sa Amerika at sa kanluran? Dahil kailangan mong bigyang prioridad ang mga banta na kinakaharap mo sa mundo. Sa totoo lang, maliit lang ang epekto ng mangyayari sa Ukraine sa Estados Unidos. Alam ko na para sa iyo ito ay tungkol sa buhay at kamatayan. Ang ideya na may kahit anong bansa sa mundo na ipinagtatanggol ng kanluran tapos matatalo ay isang malaking pagkatalo at may malalalang epekto. Ganito rin naramdaman mo nung umatras tayo sa Afghanistan. Sa palagay ko, kung susuriin ang kasaysayan ng patakarang panlabas ng Amerika, mahirap sabihing pangunahing layunin natin ang protection ng kalayaan at demokrasya. Mayaman ang kasaysayan ng Estados Unidos sa pagpapabagsak ng mga demokrasya sa buong mundo at mayaman din tayo sa kasaysayan ng pakikipagsabwatan sa ilan sa pinakamalalaking diktador sa mundo. Sa tingin ko, hindi tugma sa realidad ang ideya na nandyan tayo para protektahan ang kalayaan at demokrasya bilang pangunahing layunin. Tulad ng nakaraang 3 taon, patuloy naming iuulat ang lahat ng detalye ng digmaan sa Ukraine at iba pang malalaking kaganapang geopolitikal sa mundo para mas maintindihan natin ang mundong ating ginagalawan. Gaya ng dati, gusto kong pasalamatan kayong lahat sa inyong napakalaking suporta at inaabangan ko na makita kayong muli sa susunod nating video.